ayon kay San Mateo. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya isaksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod na dakilang hari. Huwag mo rin ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat isang buhok sa iyong ulo ay hindi ko kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idiragdag dito ay buhat na sama-sama. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat. Kumusta po kayo? God is good. All the time. Sabihin mo sa katabi mo, sa kanan, sa kaliwa, sa likuran, sa harapan, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yan, nagkagulo na. Sabihin mo, gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Yes. Ang nais ng Diyos, happy po tayo. Amen. Mayroon po tayong pinagdaanan, bagkus wag po tayo titingin sa pinagdaanan sa mga pangyayari. Doon po tayo titingin sa ating Panginoon. Mayroon hindi natin maunawaan at maintindihan bakit nangyayari. Bagkus, ang Diyos ang nakakaalam, may plano ang Diyos. Ang importante, sa Kanya po tayong manalig at magtiwala sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Pumalakpak po ang hindi kulog. Hallelujah, praise the Lord. At natutuwa po ako dito kasi may mga bata. Tungtong ako sa mga bata. Feeling ko nga, bata pa rin ako. Batang isip. Kasi ang naglilingkod kay Lord na natiling bata. Amen po ba? Amen. Hangarin po ako sa mga asawa, dala kanilang asawa. Amen. Sino po nagdala ng asawa dito? Mayroon na po kayong, nakatala na po kayo sa langit. Binigyan na po kayo ng kwarto, pero kasawa. Amen. Natutuwa ko nga ako kasi minsan may pinuntahan po ako. Ganitong charismatic. Si Alice na speaker na po ako ng salvation. Lagi ko kasi sinasabi, ano yung lagi sinasabi ko? Tatandaan po ninyo? Ako po ay mukhang tandaan niyo, brother. Ang bata pala hindi makakalimot. Amen? Sabi sa akin, di ba ikaw yung mukhang pera? Sabi ko noon yun, anak. Ngayon hindi na ako mukhang pera. Mukha na ako ng Diyos. Amen. Sabi ko sa katabi ko, mukha ka na ng Diyos. Mukha ka na ng Diyos. Amen. Hindi ka na mukhang pera. Hindi ka na ng mga pera. Amen. Palapakan natin si Lord. Hindi natin pag-usapan ng pera. Amen? Kasi ibibigay ng Diyos yun. Biyaya ng Diyos yun. Sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen. So ang pag-usapan natin, yung binasa natin na mabuting balita ng Panginoon. Panunumpa. Sa English swear. Amen po ba? Amen. Panunumpa. Maraming tao na para ordinaryo na lang sa Kanya yung manumpa. Amen. Kahit na mga bata, mayroon na Amen? Bakit po ba? Madalas tayo ay sumusumpa sa ngalan ng Diyos. Ang dahilan, may duda tayo at hindi tayo kumbinsido na paniniwalaan tayo sa ating ginagawa at ating sinasabi. Amen? Amen. Nangyari ba? Nangyari ba sa inyo yon? Amen? Paano hindi? Mga bata, fix man. Amen? Oh, fix man.
Pero paano pa mga sinasabi ng mga bata ngayon? Pinky swear. Ha? Pinky swear. Pinky square. Ang hirap talaga. Ano yung laro ba yung pagkabata ko papiliin? Hindi tayo. Minsan, ang hirap eh. Yung mag-talk ka, tapos ang participant mo, mga bata bro, yan po ang pinakamahirap sa lahat. Amen? Kasi yung mga language nila, iba na sa mga language natin. Ang tawag na sa akin yung dita, thunders. Can you imagine? Tama ba yun? Iba ng language nila. So, tayo'y pinaalalahanan ng ating Panginoon na tayo ay manatili sa katotohanan at huwag tayong manumpa kung hindi naman natin magagawa. Sa halip, tuparin natin ang ating sinumpaang pangako sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sa Matthew chapter 5 verse 33, huwag kang susumpa na walang katotohanan. Ang katotohanan sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sino na po bang nanumpa na kanyang tinutupad ang kanyang sumpaan? Sino po may asawa po dito? Marami nang sinasabing asawa mo. Amen? Tinutupad ba ang sinasabi ng asawa mo? Gusto ko marinig ang mga misis. Amen. O, amen. Palakpakan natin si Lord. Ako din, gano'n din po ako dati. Ang dami ko sinasabi sa misis ko, sabi niya, ang dami mo nang sinasabi, ang dami mo nang pangako, marami ka ng panunumpa, hindi mo naman tinutupad. Amen? Amen. Wala pa ako kay Lord mo. Ngayon, hindi nga masasabi. Kasi hindi ko pa pinapangako, ginagawa ko na. Amen. Malapit sa Lord. Tapat na panunumpa. Iyon po yung ating tema. Tapat na panunumpa sa Diyos. Ang salitang panunumpa ay isang natatanging, hirapan ako dito pangakong ginagawa sa harapan o paningin ng Diyos. Amen po ba? Pangako natatanging, pangako na dapat natin ginagawa sa harapan at paningin ng Diyos. Ang panunumpa ay pangakong ginagawa ng tao para sa Diyos. Amen po ba? Kung pag manunumpa po tayo, ito'y binibigay natin ang panunumpa niyan sa Diyos. So, sa Levitico chapter 19 verse 12, huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. So, ang ibig sabihin, pag tayo manunumpa na walang katotohanan, ano ang sabi? Ito'y paglabas. Kung ang asawa ay manunumpa, wala namang katotohanan, sabihin mo, paglapastangan mo yan sa akin. Amen? Amen. Ano-ano ba ang mga panunumpa ng tao? Una, panunumpa na magsasabi ng buong katotohanan na walang kasinungalingan. Amen po ba? Saan po natin to naririnig at nakikita? Sa mga Hearing. Saan pa? Mamaya na yung kasal. Nabandali ka. Witness ka. Saan? Sa korte. Sino po naging witness na sa korte dito? Ito sa kamay, nasubukan ang naging witness. Ikaw, Brad, dalawa na tayo. Anong pakiramdam kung ikay nakaupo sa witness chair? Anong pakiramdam mo? Ha? Kinakabahan. Mabuti kinakabahan ka lang, ako pinapawisan ng malamig. Amen, hindi biro. Amen? Bago ka magsalita, anong ginagawa? Manunumpa ka muna. Anong sasabihin sa'yo? Manunumpa ka muna bago ka magsalita. Upang ano? Para magsasabi ka ng buong katotohanan na walang kasinungalingan. Amen po ba? Nangyayari po ba yan? Hello? Hi! Nangyayari ba?
sa Senado, kung mayroon pong mga, tinatawag natin, mga mayroong, ang tawag yan, sister? Meron din kasi. Mayroong inimbestigahan. May ibang word pa yon. Ano pa ba yun? Yung mayroong mga anomalya. Anong ginagawa? Pinapanumpa muna ang witness bago po siya magsalita. Upang magsabi siya ng katotohanan at buong katotohanan na walang sinungalingan. Kinabukasan, nabayaran. Iba na ang katotohanan. Naging kasinungalingan na. Amen po ba? Amen. Yes. So, ibig sabihin, hindi nasusunod ang kanyang pananumpa. Kanino ba siya nanunumpa? Sa Diyos. So, anong sabi doon sa atin? Paglapastangan. Kasi nanunumpa ka na walang katotohanan. Ano pa bang panunumpa? Panunumpa na maglilingkod sa ng buong puso na may katapatan. Yung mga nahalal na mga bagong mayor. Ano pa, bro? Kapitan. Kapitan na ito. Kapitan. Congressman. Pag sila'y nanalo, automatic na ba sila? Hindi pa? Kailan po sila maging official na maging mayor o maging kapitan? Pagkatapos sila'y manumpa. Amen po ba? Mapanunumpa na maglilingkod ng buong puso na may katapatan. Ang tanong, nangyayari po ba? Kayo nagsasabi, hindi ako. Labas na ako niyan. Siguraduhin ko lang. Hindi, kasi nakikita naman ang titimin. Sa una, after 3 months, 3 years, 2 years, wala na. Amen? Ibig sabihin, hindi nagagawa ang kanilang pinapanumpaang pangako. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Panunumpa na magsasama ng tapat sa hirap at Ginhawa. ang lakas ng ginhawa. Sa hirap wala. Nakatapan ninyo, sister? Hallelujah. Ano mo may kwento yan? May bagong kasal. Ganon din ang panunumpa. Magsama ng tapat sa hirap at ginawa. E nung kinasila pagkatapos, nalalaman na hindi para marunong maglaba yung asawa. Ang laki ng problema. Kasi pag-uwi na, ang dami ng labahan. Ay, sabi niya, baka magbabago. Kasi may sumbahan po kami. After 3 months, ganun pa rin. Ay, hindi na nakatiis habang naglalaba. Sabi lang, habang gumukusot, hiwalay na. Ay, naririnig ng asawa sa kwarto na tutulog. Ay, siksi pa. Ano sabi mo? Maghihiwalay na? Maghihiwalay na ba? Nakapag-isip-isip, ang ganda ng asawa niya. Tapos na. Hiwalay na yung puti sa tikolor. Kaya palamahan natin si Lord. Ano sabi? Love one another. After 5 years, love another one. Hindi ko ba? Sino ba? Hindi po mga brother. Asawa na tingin nyo sa akin. Tarantari pa naman tayo, bro. Ang kagandahan, dinala na tayo ni Lord dito. Amen? Amen yung kagandahan. Sa malaking tanong ka na nagsabi, dati hindi namin masasabi yan, baka kami mahuhuli. Amen? So, ano pa ako natin? Magsasama ng tapat sa hirapan? Ginhawa. Ngunit, madalas, hindi natutupad. Amen po ba? Amen. Ako kasi noon, mahilig ako manood sa Tolpo. Ano ba tawag yan? Tolpo. Isumbong mo kay Tolpo. Diyos ko, ang dami mong malalaman doon. Amen? Na huwag na tayong manood. Maka-idea lang kayo. Palapakan natin si Lord. Ang panunumpa ay nangangahulugan ng taus-pusong pagtupad sa isang pangako. Amen po ba?
dapat maging tapat at totoo tayo sa ating mga pangako na may panunumpa. Sa Hebreo chapter 6 verse 17, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. So, hindi po masamang manumpa. Kasi ito po'y nagpapatibay sa ating pangako. Amen po ba? Saan ito masama? Kung hindi po natin ito natutupad. Amen po ba? At ito'y nagpapakita na ang ating panumpa ay hindi, ang ating pangako na may panumpa na hindi na ito mababago. Amen po ba? Hello! Hi! Isang bagsak na palakpak sa hindi tulog. Kung hindi natin matutupad ang ating mga panunumpa, wala itong kaya nagsabi, amen, walang kaunang. Ang isang panunumpa kung hindi po natin ito natutupad. Bilang mga lingkod ng Diyos, dapat mayroon din tayong tapat na panunumpa sa Diyos. Amen po ba? Ano yon, Brother Dong? Ano-ano ang mga tapat na panunumpa sa Diyos? Number 1, ang mahalin ang Diyos. Ang tanong, madali bang mahalin ang Diyos? Ang hina ako, pag nag-isip ako. Alam mo dito, mas magtatalino yata sila. Hindi naman kayo. Alam mo, huwag kayong magpatalo mga bata. Mas matalino tayo. Amen? Amen na, hindi naman nakasagot. Mahirap ba mahalin ang Diyos? Mahirap pag wala kayong pag-ibig sa ating kapwa at sa ating puso. Amen? Sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Sa Matthew chapter 22 verse 37, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So, ang pagmamahal dapat natin sa Diyos ay buong walang kulang. Amen? Dapat kung mahal natin ang Diyos ng buong buo, dapat wala tayong absent dito. Amen? Tanungin mong katabi mo, wala ka pa bang absent? Sabi niya, wait, wala ka nung nakaraan. Ibig sabihin, buo ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, kung buhay natin mahalin ang Diyos, huwag tayo magsawa. Bakit? Ang Diyos means at tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Bakit tayo may pagmamahal? Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang tapat na panunumpa na mahalin ang Diyos ay sumasamba sa Diyos. Hello? Hi! Sa Lucas chapter 4 verse 8, sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Amen po ba? Amen. Ang ating ginagawa sa gabing ito ay pagsasamba sa Diyos. Amen. Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Dahil ang Diyos ang ating pinaglingkuran. Ang Diyos ang mahal, ang Diyos ang pinakamahal natin sa ating buhay. Amen? Ang laman, ang mga taong sumasamba sa Diyos, ang laman ng puso at isipan natin ay ang sambahin ang Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang pinakamalaga sa ating buhay. Hello? Ang Diyos ang pinakamahalaga sa iyong buhay. Pangalawa lang si brother. Handaan mo yun.
Ano, huwag mong iwanan. Kasama mo lagi, ha? Oh, walang magpa-pre-over sa'yo. Ang tapat na panunumpa na mamahalin ang Diyos ay sumusunod sa Diyos. Diyos. Sino po ang sinusundan natin sa ating buhay? Hello? Ang inyong lingkod po, sabi ko na mukha akong pera. Noon, ang sinasamba ko sa aking buhay ay Pera. ang minamahal ko sa aking buhay ay Pera. ang sinusunod ko sa aking buhay ay Pera. pag walang pera ako ay Malungkot. anong pera? Malungkot. Mayroon pa, dinagdagan ni sister. Preacher talaga ito. Ang tao walang pera, walang buhay. Tingnan mo katabi mo, buhay na buhay pa. Ay, sobra kayo, buhay na buhay kayo. Kanina pa sa totoo. Hello. Tama ka sabi ni Brother Ding. Alam mo bro, ang problema ko, panalangin kay Lord, gawin ko na itong 5th floor. Kasi hindi na kami matasya. Alam mo ikaw, Brad, kitang-kita ko, buhay na buhay si Lord dito namin. Marami po kami pinuntahan ng community. Ang problema namin, ang laki ng venue. Wala namang laman, paalog-alog. Parang simbahan sa ibang bansa. Ang ganda ng simbahan, ang lalaki ng sablet, aircon. Ang nag-attend ng mass, mga Pilipino. Ilan na. Sa pagpawin itong mga Pilipino, sirado ang simbahan. Yes, totoo. Napakaganda. Paano wala naman? But dito, sa amazing, amen? Hindi pa nga aircon ko, puno na, umahapa pa, ano ba ito? Ipagkaloob ni Lord yan. Kasi nasa ating puso yan. Amen. So, sa Deuteronomy, ulang sa chapter 7 verse 9, kaya pagkakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 sanlilahi. Amen. Tapat ang Diyos. Amen. Kung na ano ang nasa puso natin, ipagkaloob ni Lord. Amen. Yes. Sige, ituloy ninyo. So, maging tapat din lang tayo sa Diyos. Na ang iibigin natin ay ang Diyos. Siya lamang ating susundan sa ating buhay. Amen? Pasensya nyo, Bisaya. Ano ka ba? Ano ba? Babawi. Pag ako ipapadala sa Cebu, sasama ko kayo. Ang sumusunod sa Diyos ay hindi humihiwalay sa Kanya. Amen? Dito, hindi tayo walang hiwalayan dito. Amen. Sama-sama tayo. Amen. Natutuwa nga ako sa mga share ninyo. Amen. Nasunugan. Yung iba pag nasunugan, walang permitting. Yes. But dito, umapa. Amen. Ipanalangin natin yung ating mga kapatid. Ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Tapat ang ating Diyos. Amen. So, sa John chapter 9 verse 31, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen. Alam ko ang bawat isa sa atin, ang sinusundan natin sa ating buhay ay ang kalooban ng Diyos.
Alam mo, kaganda sa mga charismatic. Ewan ko dito. Minsan may kausap ko, nagpintuhan. Sabi niya sa akin, 5 ang aking i-enroll ngayon. Sabi na kahit 5 duling, wala ako. May 5 duling ba? Nakita na kayo? Wala pa rin man. Salita lang yun. Wala naman talaga 5 duling. Sabi niya, wala pa ako. Ano sabi niya? Ngunit, nananalig ako at nagtitiwala kayo. Bahala na si Lord. Amen? Amen? Kung tayo ay tagasunod ng Diyos at nagmamahal sa Diyos, wala po tayong dapat ikatakot sa ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang tapat na sumusunod sa Diyos ay hindi nagtatakot. Ang tapat na panunumpa na mahalin ang Diyos ay nanatiling sa Diyos. Hello! Nanatili ba tayo sa Diyos? Amen. Mula pa pandemic, ano? Diba? Pandemic, nung first na ako nagpunta, sister, no? Dito, pakitang-kita ko yung mga mukha niya eh. Yes. Yung iba, nandito lahat yung mga dati pa. Before pandemic, nandito lahat. Kayo, after pandemic na. Sinasadya? Sinasadya niyo? Laki naman tawa dito. Pasolid naman ako, bro. Wala na. Nanatili sa Diyos. Hindi talikuran. Ang nanatili sa Diyos, hindi talikuran o hindi iwanan o hindi lalayuan ng Diyos sa hirap at ginawa. Amen. Amen. Masunugan matipinang, hindi pa rin iiwanan si Lord. Alam ko, kung may dito kayo masunugan, ba't nandito pa rin? Amen. Kung tapat tayo sa ating pangako, sa ating panunumpa sa Diyos, mas tapat ang Diyos sa kanyang mga. Hello. Buhay pa ba tayo? Amen. Sa John chapter 4 verse 15. Pwede ba may tubig? Natutuyan na. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nanatili sa Diyos at ang Diyos na may nanatili sa Kanya. Hello! Hindi ba kayo masaya? Nananatili ang Diyos sa atin? Amen? May kondisyon kung tayo po ay manatili sa Kanya. Amen? Dapat kahit anong mangyari, mananatili po tayo sa Diyos. Ang inyong lingkod, marami na pong pinagdaanan. Noong nakarang linggo lang po, ako po ay dumaan ng pagsubok. Ang tawag ko din hindi pagsubok, lambing ni Lord. Amen? Nagkaroon ako ng bato sa hindi gallbladder, hindi sa baba. Kidney. Sobrang sakit. Amen. Kung mayroon na ako karap nung inatake ako noon, sasampalin ko. Mabuti wala kayo doon. Hindi. Sasampalin ko kayo sa pagmamahal. Amen. Sobrang sakit. But wala akong, naniwala po ako na kung ang lingkod ng Diyos ay nanatili sa Kanya, nananatili ang Diyos sa Kanyang mga lingkod. Amen. Alam mo, hindi ko pabayaan ni Lord. Sabi ko, yes. Hindi ako matagal sa hospital. Anong ginawa sa akin? Yung shockwave niya? Sabi ng anak ko, Dad, babawasan niya yung ipon. Wala na akong ipon. Binigay ko na kay Lord. Sabi niya, yung ipon ko na lang, Dad. Amen? Tingnan. Biyaya ng Diyos. So, shockwave ako ngayong araw nito. Kinabukasan may tumawag sa brother! Wala po kami speaker! Ay, lingkod ka ng Diyos. Sabi ko,
mamamatay tayo dito. Sinilip ko sa kwarto, wala si misis. Sinilip ko sa kwarto, wala yung anak ko. Kinuha ko sa sakyan, pumunta ako kasi malapit na. Ipapadala kita to. Walang speaker. Sabi ko, mayroon kayong speaker. Pumunta ako. Tumayo ko ako. For the Lord. Kung tayo po ay mananatili sa Diyos, hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Sabi sa akin, bro, parang gabi pa rin ko lang sa'yo ah. Parang ikaw yung kahapon lang yata yun eh. Doon tayo sa hospital, di ba? Ililaser ka, parang gano'n bro, parang gano'n. Ba't nandito ka? Sabi sa akin. Pinagaling na ako. Na huwag tayong matakot. Amen? Mananatili po tayo sa Diyos. Ang nanatili sa Diyos, malakas ang ulan o malakas ang baha o nasunugan, hindi yun ang dahilan para hindi ka mag-attend ng prayer meeting. Kasi ito po'y sama-sama nating panalangin at ibubuhos ng Diyos ang maraming biyan. Hindi lang, baka sabihin mo, bro, matagal na wala pa rin akong pera. Hindi lang pera ang pinag-usapan ng biyaya. Kalusugan, kapayapaan, kagalakan sa puso. Mamaya isa-isahin ko yan. Amen? So, sa 1 Juan, Kabanata 4, talata 11, nalalaman natin tayo inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nanatili sa Diyos at ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Pangalawang sinasabi. Amen? Ano-ano pa ang mga tapat na panunumpa sa Diyos? Ang mahalin ang kapwa. Ganito pa rin ang tanong ko. Madali ba ang mahalin ang kapwa, sister? Wala lang. Ang laki. Mabuti hindi tumingin dito. Amen? Hindi madali mahalin ang kapwa. Kung dinurog-durog ka, sinisiraan ka, warak-warak ang buhay mo, di ba? Madali bang mahalin yun? Hindi. Sa Matthew chapter 22, verse 13, ito naman ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, kaya mo bang magpatawad sa iyong kapwa? Mahirap yung may dala-dala sa puso. Hindi ka makangiti-ngiti. Karanasan mo? Yes. Kung sobrang punong-puno ka na ng sama ng loob, yung mga inutama ka, hindi ka na binabayaran. Nandiyan na, utang ka naman. Lagi ko sinasabi, bless kayo na nagpapautang. Amen? Bakit? Mayroon kayo ipapautang. Bless din kayo na ngungutang. Bakit? Mayroong nagpapautang sa inyo. Pagkatapos niyan, sundin ninyo ang inyong pinag-usapan. Amen? Hindi yung pagkatapos parang hindi ka nakilala. Ay, nangyari sa akin, marami. Yes. Ito na lang yun. Ngayon, bless ni Lord. Amen? Yes, may mark niya utang sa akin. Malaki utang sa akin. Ayaw ko na sabihin. O, pinapalatin ko. Biglang tumawag sa akin. Brad, na-bless na ako. Nabinta ko yung bahay ko. Amen? Marami sa bahay. Nabinta ko yung bahay ko. Amen? Ba't napunta tayo? Hindi yung topic ko. Uy. Magpatawad sa kapwa. Amen ko ba? Amen. Ang pagpatawad sa kapwa ay madali yun. Kung mayroon po tayong pagmamahal sa ating sarili. Amen. Kung wala kang pag-ibig sa buhay mo, mayroon pagtatawad sa kapwa. Totoo lang yun. Totoo lang. Palakpakan natin si Lord. Sa halip
halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Amen? Magpatawad tayo sa isa't isa. Dahil tayo din ay pinapatawad din ng ating Panginoong Kristo. Amen? Hello? Hi. Mahirap magmahal sa kapwa kung wala tayong pagmamahal sa ating sarili. Lucas chapter 6 verse 37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Amen. Tapos hindi ka nagiging patawarin ka, tapos ikaw hindi nagpapatawad. Amen? May sa akin, sa community namin, sabi niya sa akin, ganun pa rin sa akin, hindi pa rin niya ako pinapatawad. Sabi ko, baka naman hindi ka rin nagpapatawad ka. Amen? Puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad. Amen? O pinuntahan, humingi siya ng tawad. O ano nangyari? Pinatawad ka ako. O hindi humingi ka ng tawad. Amen? Ang tapat na panunumpa na mahalin ang kapwa ay may pagkalinga sa kapwa. Hello? Job chapter 10 verse 12. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal. Ang pagkalinga mo sa akin ay bumubuhay. Hello? Ang taong may pagkalinga sa kanyang kapwa ay laging bukas ang buhay para tumulong at gumawa ng mabuti sa kapwa. Amen po ba? Hebrews chapter 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Hello? So, ang paggawa natin mabuti, pagkalinga natin sa ating kapwa, sa paggawa ng mabuti, pagtulong natin sa kapwa, lalo na yung mga nasunugan. Amen? Kailangan ng kalinga na galing sa atin. Amen? Hello? Hi. Pero kilala. Member ng charismatic. May sakit. Pumunta ang taga-healing ministry, pinipre-over. Pumunta ang mga music ministry, pinipre-over. Pumunta ang mga iba't ibang ministry, pinipre-over. Nanghila na sa kapipre-over. Sabi ko, dalhin na yan. Dumating ko, dali sakay na sa sakyan, dali natin sa hospital. Amen. Kailangan niyang galingan natin, hindi lang pre-over. Hindi ko naman sinabing masama ang pre-over. Maganda rin naman ang pre-over. But kailangan natin siyang dalhin sa hospital para matingnan siya kung ano ang kanyang karamdaman. Amen? O dinala namin, nalaman ng sakit na, nagamot, umuwi. Amen? So, anong sabi? Sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Sabi ko, ay ginagawa natin, ito'y alay natin sa Diyos. Hindi yung dinala mo sa hospital, gumaling, nakasama ka ng loob. Ano sasabihin? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka patay ka na sana ngayon. Amen? Ang paggawa natin ng kabutihan o pagtulong natin ay ating alay sa Panginoon. Amen po ba? Ito yung kinalulugdan ng Diyos sa ating paglilingkod. Hello? May mga tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay nang dahil sa ating pagkalinga ay nabibigyan sila ng bagong pag-asa. Amen po ba? Amen. Yes. Nung pandemic, mayroon po akong alaga, naisip ko sila, baka naman pumunta ako dito, na-share ko na sa inyo, yung mga bulag. Naisip ko sila, hindi siya pwede magpalimos, hindi sila pwede magmasahe. Sabi ko kay Mrs., patago tayo, dala ko sa sakyan, hanap tayo ng bigas. Bumili ko po ng bigas, hinatid ko po doon. Kahit bawal, hinarang pa ako ng mga taga-barangay. Pinadala ko. Bakit? Naintindihan ko ang kanilang pangangailangan. Amen.
binigyan natin sila ng bagong pag-asa dahil sa ating pagkalinga sa kanila. Amen po ba? Parapan natin si Lord. Ang tapat na panunumpa na mahalin ang kapwa ay inaakay sa Panginoon. Inaakay sa Panginoon. Amen. Hello. Mahal mo ba yung kapitbahay mo, sister? Amen? Akayin mo dito. Amen? Mahal mo ba yung biyanan mo? Wala ka pang biyanan? Sa probinsya? Dami mo dito! Oh, nasaan yung tatay ninyo? Mahalin yung tatay ninyo? O dami nyo dito. Amen? Hello? Natuwa ko sa mga bata, may mga bata rin kami ganyan eh. Pag sabihin mo sa tatay mo, Tay, kami lang makapunta sa langit, ikaw iwan namin. Aba, sa sunod ng meeting, sumama na yung tatay. Amen? Oh. Akayin natin sa Panginoon. Hello? Sa John chapter 15 verse 12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Amen? Ito yung pagbabahagi natin ng pagmamahal sa ating kapwa. Dadalhin natin sa Panginoon. Amen po ba? Ang nagmamahal sa kapwa ay nakahandang maging instrumento upang akayin ang kapwa palapit sa Diyos. Amen. Ang ginagawa mo ba ay inaakay mo palapit sa Diyos o palayo sa Diyos? Baka lagi ko nag-away dahil sa pupo ng aso niya. Amen? Maliwanag. Ang nagmamahal sa kapwa ay nakahandang maging instrumento upang akayin ang kapwa palapit sa Diyos. Sa John chapter 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Hallelujah. Parapan natin si Lord. Hindi po si Brother kung ang nagsasabi niya. Sa sulat niya nandito dyan. Sa iyo dyan. Ay, ano-ano ang mga biyayang matatanggap sa mga taong may tapat na panunumpa sa Diyos? Ang mga biyayang ng mga tapat na kanyang panunumpa sa Diyos ay lahat. Di ba ang saya-saya natin kanina? Amen. Amen. Ito ay biyaya ng Diyos. Kitang-kita natin na ang Diyos ay kasama natin. Hello. Biyaya ng Diyos yun. Makata mo na ang mga lingkod ng Diyos. Puspos ng biyaya. Bakit? Wala na masasayang niya. Masaya pa rin. Amen. Amen? Wala nang pira yan, hindi pa lubu-lubu yan. Di ba sabi ko dati sa inyo, ang mga Kristiyano, hindi na ang lakad na ganito. Nag-aaral po may nalaglag na piso. Ano na lakad ng mga Kristiyano? Nakatingin kay Lord. Amen. Masaya, nakatingin kay Lord. Pero, biyaya ng Diyos yun. Tapos hindi ka mag-attend ng prayer meeting? Na dito man matatanggap yan, mapakinggan mo ang mga salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng lakas. Hallelujah, praise the Lord. Pinapalakpakan yan. Sa Matthew chapter 1 verse 16, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Maliwanag. Pinagpala. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Pinagpala ka. Huwag kang mag-absent. Tanda ko yung upuan mo. Kasi lalagyan niya ng biyaya. Amen. Sa John chapter 15 verse 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa iyo ang kagalakan ko at nang gayon ay malubos ang iyong malubos ang ating kagalakan. Amen? Hindi yung magalak ka lang ngayon. Amen? Ang kagalakan galing sa mundo, temporaryo. Amen? Nanalo ka sa loto, masaya ka ngayon. Amen? Eh sa dami mong kamagaan at naubos ng hinihingi, malungkot ka na naman. Amen? Totoo. Totoo. Ngunit ang kagalakan
ang galing sa Diyos, may pira at wala. Nananatili po yan. Mga biyaya, ng mga tapat sa kanyang panunumpa sa Diyos, kapayapaan. Hello. Amen. May kapayapaan po ba tayo? Alam mo, sa panahon nito, sa totoo lang, kung mayroon po, yung po nasabi ko rin, kung mayroon lang po dyan sa labasan, nagbibinta ng kapayapaan haba ang pila. Amen. Maraming tao naghanap ng kapayapaan. Maraming pira, hindi siya payapa sa buhay. Maraming sasakyan, hindi siya payapa. Bakit? So, sobrang traffic. Amen. Akala yung madali yung sasakyan? Nagkabato-bato na nga, hindi makainit. Hallelujah. Nasabi ko kay Brother Nick, pasalamat ka sa Diyos, wala kang sasakyan. Bakit? Wala kang bato. Amen? Oh, may sasakyan o wala, may pira at wala. Kapayapaan. Amen? Ang mga charismatic, masarap matulog. Amen? Malakas uminig. Bakit? Payapa! Amen? Nakatamo naman yung hindi payapa. Alam ko na nagtitext pa. Bakit? Bakit hindi ka pa natulog? Hindi ko makatulog. Paano ka makatulog? Cellphone hawak mo. Ang matindi yung mga ma-addict, yung video thunders na ma-addict sa cellphone, hindi na natutulog. Amen? Palakpakan natin si Lord. Mga Kawikaan, chapter 19, verse 23. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makararanas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Amen. Amen. Makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Paniwala po kayo, maraming bisis na ako mamalat ito ng buting mamatay. Yes. Maliit lang ako. Muntik na nahulog sa bangin. Yung sinakyan kong bus, hindi ako nakasakay, bumangga. Pinagalitan ako ng tiyahe ko, bakit hindi ako sumakay? Sabi ko, tingnan mo, kung sumakay ko, patay na sana ako. Amen? Lahat ng laban ko, tinanggal na. Wala nang bato sa... Lahat ng bato. Kala ko kasi sigaran na ako eh. Ngunit na natin ang kapayapaan. At umasa na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi mapapahamak. Mga biyaya ng matapat ng kanyang panunumpa sa Diyos. Kasaganahan. Hello? Sino pong mayaman ko dito? Uwi na ako dito. Mayaman po tayo. Kanina pa ko nagsasabi, kagalakan, kapayapaan. Kayamanan natin yan. Maraming mayaman, walang yan. Ako sinasabi kong sino mayaman, walang tatay. Kasi ang akala nyo, ang kayamanan ng pera. Tulad rin kayo sa akin mukhang pera. Hindi na tayo mukhang pera. Mukhang Diyos na po tayo. Hindi mo katawin. Amuyin mo pa amoy Diyos yan. Oo. Yung mga charismatic, ang pawis yan, pawis Diyos. Okay, ng tawag. Joke! 21 verse 23. Ang buong buhay nila ay pus-pus ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Amen? Alam mo, kami mga preacher, parang hindi na kami takot mamatay. Kasabi nga ni Brother Nick hanggang 65. Sino ka ba? Patayo-tayo ka pa na Sol, tapos 65 ka na pala. Gusto ko yung kaibigan ko na yan. Kasi pag kami magkasama, ang saya namin. Amen? Kahit kamatayan, hindi hatlan sa amin. Amen? Mga biyaya, na mga tapat sa kanyang panunumpa sa Diyos, buhay na walang panalangin ko. Nga sa sunod, at the end, doon po tayo sa langit mag-permitting. Amen? Kasama po tayo? Naganin doon tatay mo, baka hindi makasama sa permitting doon.
Masama ng tingin ng mga bata. Amen? Masarap maglingkod sa Diyos. Hindi ko ipagpalitan ang yaman sa mga. Amen. Amen? Yan ang sinasabi ko sa asawa ko. Yan ang sinasabi ko sa anak ko. Walang kasing halaga ang maglingkod sa Diyos. Amen. Amen? Mapayapang matulog, malakas pumili. Sa John 1:1, Kabanata 2, talata 25. At ito naman ang pinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Amen? Ulitin ko, hindi nanggagaling ito. Galing yan sa inyo, servant dito. Ang buhay na hindi makarating sa langit ay walang kwentang buhay. Amen? Mainit baga. Kahit umulan na, mainit pa. Sa imperno, sobra. Amen. Sobrang init doon. Gusto niyo doon? Mabarbecue kayo doon? Hallelujah. Ano kayo tura kung ito mabarbecue doon? Jesus name. Thank you. And God bless. Ano, bago ko dati, gusto nyo kwento? Mag-iwan naman ng isang kwento. Yung dati, anghel. May kwento ako. Meron pong mag-asawa. Sino pong mag-asawa ko dito? O, sino nadala niyo yung biyanan? Kapag dala niyo yung biyanan sa sunod na, baka magkasama rin sa langit. Yung mag-asawa ay gusto naman sabi nila, paano naman maganda yung ating pagdiriwang ng anniversary? Makasaysay. Sabi niya, dapat gaganapin natin ito sa hulinan. Sana all. Sa hulinan. Siguro magaganda naman. Diba? Pag sabi ni brother, sa anniversary natin, sa hulinan tayo. Mag-ipon na kayo. Di ba? Sabi, oo. Para makasaysayan. Eh kung sila lalaki, public, number one na pinagyanan. Kasi hindi naman siya ang gusto na mapangasawa sa kanyang anak. Kasi ang gusto niya yung mayaman, maraming pera. Yun ang gusto. Hindi yun ang pinili ng anak niya. Hindi ko sa minamaliit yung mga tricycle driver. Ang pinili ay yung tricycle driver. Yung tao nagsisikap. Hello? Nagsisikap. Kasi minaliit siya. Amen? Nung siya po yung nagsisikap, umakat sa buhay. Pananatili yung galit ng kanyang biyanan. So itinago nila, sabi ng asawa, paano natin, isama pa natin si mami? Sabi nila, hindi! Paano tayo masaya doon kung kasama yan? Araw, umaga, tanghali, umaga, nagsisirmon sa akin yan. Hindi natin isama yan. Sabi niya. So madaling salita, hindi sila, tinago nila yung ticket. Eh, tagalinis, kwarto nila pa. Katatago naglilinis mo. Ayan. Nakita yung ibig. Nandun pa yung ticket. Nakita yung dalawang ticket. Huli lang. Tinignan niya, hindi siya kasama pumulusok sa galit. Dati, umaga, tanghali, hapon, nagagalit, pinagalitan. Ngayon, kung hapon, maghapon na. Galit na sa kanya. Hindi na siya makatulog. So sabi niya, ganito na lang para manahimik kayo dito. Isama na lang natin. Kahit masama ang loob ko. Sa madaling salita, sinama. Sa kasayahan naman, sabi na nakapunta ng hulilan. Pagdating sa hulilan, inatake. Tigo! Pagdating sa hulilan, nag-usap-usap na sila. Paano gagawin natin ito? Pag iuwi natin ito sa Pilipinas, malaking gastos. Tumawag mga kapatid. Huwag na lang natin iuwi. Kasi may paniniwala po tayo. Ang ililibing sa huli na ay maging blessed. So, sa madaling salita, ang desisyon nila, ilibing na lang sa huli. Nalaman ngayon ng lalaki na ang kanyang biyanan ay sa huli na ilibing. Naggalit siya. Sabi niya, bakit dito ililibing niya? Iuwi ko yan. Ubusin ko yung aking naitong pira. Iuwi yan sa Pilipinas. Tataka yung asawa. Galit na galit. Tapos ipauwi ko sa Pilipinas.
tinanong niya, halika nga, darling. Ganun gawin niya, ma. Halika nga, darling. Pag ganun, pag galit na galit ka, kaya iuwi sa Pilipinas, di ba mas maganda iuwi niya sa Pilipinas at magpaiwan tayo dito? Ayaw ko. Bakit nga? Ayaw ko. May paniniwala ako na ang ililibing sa ulilan ay muling mabuhay.